Panginoon. And as a church, paulit-ulit ko pong sinasabi that our final authority here is not the pastor. Our final authority po, naniniwala po tayo, is none other than the Word of God. So naniniwala po tayo. So everything that we believe, lahat ng paniniwala po natin ay paniniwala na galing po sa Biblia. So binabasa lang natin at in-explain lang natin at pinaparating lang po sa inyo kung ano po yung gustong sabihin po ng Bible. But as a pastor, I'm just a servant ng King of Kings and Lord of Lords, and I'm just a minister. At ngayon pong umaga po, nais ko po sa mga ilang minuto na meron tayo, ang pag-aaralan po natin is about a letter from hell. A letter from hell. Alam ko po na iba sa inyo is maraming beses na po natin narinig ang mensahe po ito about po sa patungkol po dito po sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. So ngayon po umaga, meron po mga facts po na gusto nating pag-aralan po dito sa binasa po natin. Una-una, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo, gusto ko lang pong maging clear po sa bawat isa that this passage of scripture po ay hindi po siya parable. Okay? Hindi po siya parable. Ibig sabihin, pag sinabi nating parable, it is an earthly story with heavenly meaning. Ngayon po, ito pong Luke chapter 16, ibig sabihin ng parable, mga story lang sila na meron kang lesson na matututunan. But they are not real story. Pero ako po, with all my heart, na ito pong Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay tunay na story. Di ba? Naalala ko po, nung pag nanonood ka ng mga drama-drama, wala nang pumasama na manood ng mga drama, pero minsan yung mama ko, yung papa ko, o yung mga adults dito na, tiniikit ito. Di ba? Uy, malapit na. Tapos, sisunod, tomorrow naman. Di ba? Meron mga ganon. And then, we forgot that those story are just, ito po ay mga scripted lamang. Alam ng director yung kanyang ginagawa. Pero minsan, kahit scripted lang talagang sinusubaybayan natin. At meron po akong pinapanood noon na isa sa mga paborito natin pinapanood yung Magpakailanman. Sino sa inyo yung nakaranas po, napanood pa yung Magpakailanman? Raise your hand. Ayun, ay mga bata pa kayo. Meron po bang Magpakailanman ngayon? Magpakailanman, hindi nagbabago. Meron pa po bang ganun ngayon? Meron pa ba? Kaya pala, hindi na ako nanood Kaya pala alam ng mga bata. Di ba yung pagkakaiba po ng Magpakailanman, sa mga telenovela, yung mga telenovela scripted, although yung Magpakailanman, scripted din naman yan. Pero ang kagandahan po ay true story. Kaya iba kapag nanood ka ng scripted at iba kapag totoong nangyari. At minsan may mga nangyayari sa paligid natin na ngayon po na para bagang sa drama mo lang napapanood, pero ngayon nangyayari na. Even yung pandemic na hindi natin akalain na mangyayari yan. Di po ba? So ngayon po, yung mga patayan, left and right sa mundo natin, halos hindi mo maisip na dati ano lang po yan, parang sa movie lang yan, sa drama mo lang napapanood, pero hindi mo alam na hanggang ngayon nangyayari na sa tunay na buhay. Yung tao po ngayon, pasama na po ng pasama yung mundo po natin. Kaya nga yung GMA ngayon, parang stress na siya, nagbibigay na siyang stress sa marami. Kasi makikita mo yung tao, pag pumatay, parang pumatay lang ng aso, parang pumatay lang ng, actually, aso nga, napakahirap patayin Pero yung tao, ang ibig kong sabihin, yung tao ngayon, kapag pumatay, parang wala lang sa kanila. Di ba parang papatay dyan, nagkaroon lang ng problema sa teacher niya, na mababa ang grade, papatayin, babaril, nagkaroon lang ng misunderstanding sa daan, na mga di naman magkilala, sa konting difference lang sa daan, nagkaroon lang ng gigit, kukuha ng baril, papatay na. Tapos yun, nagkaroon lang ng problema sa debate, kamukha ni Charles, tapos pinatay na si Charles, meron lang ibang pananaw, yung tao, papatay na. Napakadaling pumatay ngayon sa mga tao. Kaklasik, isipin mo, yung pumatay kay Charles, if I'm not mistaken, he is just 22 years old. Meron nga, 13 years old, 14 years old. Ang tao po, although, yan nangyayari po sa atin, na-settle na po yan before na sinabi ng Bible na darating yung time na pasama na ng pasama yung mundo natin. At kaya nga, lagi ko iniisip, ano kaya yung magiging henerasyon ng baby namin na si Ziki, na 4 years old, si Zippy 7 years old. Kaya nga po, mapatid, bakit nangyayari yung mga bagay na yan? Una-una po, kasi yung tao po sa paligid po natin ngayon, ay una-una, wala na pong takot sa Panginoon. Kaya nga po sabi ng Bible, if my people which are called by my name shall humble themselves and seek my face, ang pinakapag-asa ng tao ngayon ay walang iba, kundi yung Diyos. Pero sino nakakalimutan ng maraming tao?
Sino nakakalimutan ng maraming tao? Nakakalungkot. Ang pinaka nakakalimutan pa ng tao ay walang iba kundi yung Diyos. We have a lot of time to this. Pero ang tao po, wala po siyang time sa Panginoon. Kaya po, we praise the Lord na ngayong umaga, na nandito kayo ngayong umaga at nagbigay kayo ng time para po sa Panginoon. At dapat lang naman, nabigyan naman natin yung time yung Panginoon. Sino po ba yung nagbibigay ng lakas sa atin? Sino po ba nagbibigay ng wisdom? Ay walang iba kundi po yung ating Panginoong Diyos. At dito po sa Luke chapter 16, magkikita po natin yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Bakit hindi ito parable? Kasi meron siyang mga name. At there is nowhere, wala po akong makita po mga, bakit hindi totoo ito. Wala po akong makitang dahilan kung bakit ito ay magiging figurative. Ako po ay naniniwala, this happened po, true story and literal. In Luke chapter 16 verse 19, that there was a certain rich man. So meron pong rich man. Dalaw po yung pinag-uusapan po dito, rich man and the poor. Rich man, wala po siyang pangalan. Which was clothed in purple. Purple po ay isa pong suot po ng mga mayaman. Hindi ngayon, pag purple, color na lang yan eh. And fine linen and furred sumptuously every day. And then sabi ng verse 20, and there was a certain beggar, not just poor man, but beggar. No, iba yung mahirap sa beggar. Kasi lahat naman tayo, marami naman mahirap. Pero iba yung beggar, mas mahirap pa sa mahirap. At ang pangalan niya is Lazarus, which was laid at his gate full of sores. At dahil sa mahirap siya, sabi ng verse 21, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sore. So makikita po natin dito, na yung pagkain ng mahirap po ay yun yung mga pagkain ng mayaman na tira-tira na naghihintay lang po sa pagkain. Kaya po dito sa mundo natin, actually, meron tayong tinatawag na rich tsaka poor. Dito po sa Pilipinas, minsan napakalaking difference ng rich and poor. Hindi kamukha siguro sa ibang bansa. Kamukha sa Japan, siguro masasabi mong 10% yung mayaman at 10% yung mahirap and then 80% is middle. Pero siguro sa Pilipinas, mayroong mga 30% na mayaman, 40% na mahirap, at siguro mga 30% lang yung mga nasa middle. So iba-iba po yung bansa. Lalo na kapag ikaw ay contractor, di ba? Hindi, joke lang. So, hindi ko po ano yung mga contractor dito, no? Baka may mga contractor pala dito. Lalo na kung ikaw ay involved sa flood, talagang yayaman ka. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible, what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ang sabi po ng Biblia, ano ang mapapakinabangan mo kung makamtan mo man ang buong sanglibutan pero mawawala naman ang inyong kaluluwa? Kaya church, what is more important in the eyes of God? What matter most? Ang pinakamahalaga po dito sa mundo ay hindi yung bagay natin dito, mga bagay na meron tayo sa mundo, kung ano yung nasa puso mo at kung ano yung dadatnan mo after ng kamatayan. Bakit po? Kasi magkikita po natin, another truth na magkikita po natin dito, is merong mayaman at merong mahirap. At pangalawang magkikita po natin dito, pareho lang tayong mamamatay. Okay? So, lahat tayo po ay mamamatay. Mauna nga lang kayo, di ba? Pero, ang sabi po ng Bible, Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Merong sinasabi yung iba, ang masamang damo daw ay matagal mamatay. Naniniwala po ba kayo doon? Di ko po alam kung kanino po galing yun. Alam niyo po ba kung sino nagsabi nyon? Baka alam niyo kung sino nagsabi, yung mga masasama. Okay, ako po ay hindi ko po alam kung sino po nagsabi, pero naniniwala po ako in some is meron siyang katotohanan at wala naman siyang katotohanan din. Pero ang sinasabi ng Bible, lahat po tayo dito ay mamamatay. At ang problema ay hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya honestly speaking po, sino sa inyo yung natatakot mamatay? Raise your hand. Diba? So maraming mga bata dito natatakot mamatay. Honestly po, ako rin po ay natatakot mamatay. Yes, Pastor, dapat hindi tayo matakot mamatay. Kasi kapag namatay ka, pupunta ka ng langit. Napakadaling sabihin po yun. But in reality, meron tayo lahat takot mamatay. Una-una, ako, of course, anumang oras ako mamatay, I'm ready because I will go to heaven. Pero natatakot din ako kung paano po yung mga anak ko. Di ba? Iniisip mo, kaya sinasabi ko sa Lord, pabaan mo yung buhay ko, papagamit ko sa iyo, gusto ko pa makita yung pamilya ko na lumaki, gusto ko pa makita po yung mga anak ko na hindi mag-asawa,
lumaki. And then, kasi po, yesterday, meron kaming nakausap na isang babae na in-invite namin sa church. Sabi niya sa amin, hanggang ngayon, kagabi, kasama ko si Brother Arvin, hanggang ngayon, hindi pa siya ready makipag-socialize. Hindi pa siya handa na makisama sa mga tao. Because, nung last December, namatay yung kanyang papa. At sabi niya sa akin, hanggang ngayon daw, hindi pa siya makarecover. Sabi ko, I think 16 years old. Totoo naman na mahirap na mawalan ng mahal sa buhay. Pero alam niyo po, sabi ko sa kanya, mahirap mag-move on, pero sometimes, mahirap ang hindi mag-move on. Kaya nga po, knowing na lahat tayo mamamatay, kailangan, itong araw na ito, itong habang nabubuhay tayo, dapat ipakita natin yung tamang pamumuhay. Kaya sabi ng Bible, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Kaya nga po, we have to understand kung ano po ba yung rason or ano po yung purpose kung bakit tayo nabubuhay dito. And during this time, lahat tayo mamamatay, bata, matanda, mayaman o mahirap, everybody is mamamatay. At hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. E sabi ng Bible, ang pinakamahalaga po is yung after death. We do believe po that there is life after death. Merong buhay pagkatapos po ng kamatayan. Kaya the very question ngayon ay hindi yung kailan ka mamamatay. Ang question, kapag tayo po ay namatay, saan po tayo pupunta? O nakaredy na po ba tayo kung saan tayo pupunta? Kasi po, nung si rich man at si Lazarus, sila po ay parehong namatay. Sila po ay parehong namatay, but they went po sa different place. Ano yung different place na tinatawag natin? Ang sabi po ng verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. And then sabi ng verse 23, and in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and sit Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So meron pong dalawang destination na naniniwala po tayo. Dalawa ang binanggit po ng Bible. And what is that? Yung heaven at saka po yung hell. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao, langit o kaya impyerno. Naniniwala po ba kayo sa langit? Amen? Naniniwala din po ako sa impyerno. Pastor, nakita mo na ba yung langit? Pastor, nakita mo na ba yung impyerno? Hindi ko pa po nakikita yung langit at hindi ko pa po nakikita yung impyerno at ayaw ko makita yung impyerno. Pero naniniwala ko sapagkat si Kristo ang nagsasabi sa atin at si Kristo ay hindi po siya nagsisinungaling. So ngayon, ang problema lang ang pagkakaiba, yung mahirap. Yung mahirap na tao, nung siya ay namatay, pumunta po siya sa langit. Pero yung mayaman, na lahat ng bagay nasa kanya, anong sabi ng Bible, nung siya po ay namatay, siya po ay pumunta ng impyerno. Are you still there? Amen? This is what I mean. Yung mayaman na yon na sinasabi ng Bible, dumating sa time na sabi ng verse 23, and in hell, he lift up his eyes. And being in torments, and sit Abraham afar off and Lazarus in this bosom. Alam niyo po yung torments. Kaya sabi ng verse 24, and he cried, siya po ay umiyak, and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Isa po sa makikita po natin na katotohanan, Pastor, ano yung nasa impyerno? Isa pong katotohanan na makikita po natin ay ito po ay merong apoy. At yung apoy po, siya po ay nagda-torment. Kaya sabi ng mayaman, and cried, siya po ay umiiyak. This is just an example po. Kamukha po ng illustrate ko po sa mga nakausap ko kahapon, sa mga bata, sa mga ilan. Sino po sa inyo yung napaso na? Raise your hand. Napaso. Napaso na saan? Sa different kinds, sa apoy, sa ano po. Ano palagay nyo ang mararamdaman nyo? Halimbawa si Clifford, napasok ka na ba? What if i-on ko yung yung plancha, sabi nating plancha. Tapos itodo natin yung plancha. Ano yan? Mainit ba yan? Mainit. Sobrang init, hindi lang basta mainit. Tapos pagkatodo ko ng plancha, maghihintay ako ng 10 minutes at kapag mainit na, ididikit ko sa mukha ni Clifford. Could you imagine that pain? Sige, subukan natin. Subukan natin, Brad, mamaya.
yung ano lang, yung plancha, try mo lang dadikit yung dalilipisan ng plancha, mainit. Paano kapag yung plancha, ididikit sa mukha? Siguro sasabihin ni Clifford, gusto ko nang mamatay. Kaysa sa mainit po yun. Alam niyo po, sa impyerno, sabi ng iba, ganon daw. Alam niyo po, hindi po ganon. It's more than that. It's more than that. Kaya po sabi niya, hindi, alam niyo po, ang init sa impyerno ay hindi lamang init ng plancha. Tapos sabi ng Bible, sa ano po, from simula sa paa mo hanggang sa ulo mo, ikaw ay masusunog sa lugar ng impyerno. Kaya po mapatid, ano makikita natin na katotohanan, another fact, yung taong mayaman, hindi porke mayaman ka, ay maganda na ang buhay mo. Hindi porke mayaman ka, ay forever na yung kayamanan. Nung namatay po yung rich man, ni isa sa mga kotse niya siguro kung meron man, pero wala pa during that time. Pero kahit ni isa, kahit piso, dalawa, ay wala siyang naidala. Kaya naalala ko yung isang mayaman ang tumanda. Pagkatapos lumalapit siya na siya mamatay, pinamigay niya, ni started to give his money sa mga tao. Bakit? Kasi alam niya, nagaano mang bilyon na meron siya sa bangko, pag siya ay namatay, wala po yang madadala. Kaya day, what matter most? What matter most? Kaya ano nangyari? Pastor, bakit yung isang mahirap ay pumunta siya sa langit? Bakit yung isang mayaman ay pumunta siya sa impyerno? Kaya po sinasabi ko sa mga Bible study namin kina Mr. Otet, sabi ko sa kanila, wala man tayong pera, wala man tayong mansyon dito sa lupa, pero ang pinakamalaga is meron tayong mansyon sa langit. And bakit ganon? Maybe, pastor, mas mahal siguro ng Diyos yung mahirap at ayaw niya yung mayaman. Maybe ganun po yung thinking ng iba. Kaya pumunta yung rich man sa impyerno kasi hindi siya mahal ng Diyos. Yung mahirap, kaya siya pumunta ng langit kasi mahal siya ng Diyos. Well, nagkakamali po kayo. Ang sinasabi po ng Bible sa John 3:16 is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi po sinabi ng Bible, please makinig po tayo maayos. Hindi po sinabi ng Bible na merong Diyos, yung Diyos ay meron siyang tinatangi na mga tao na ito maliligtas at ito ay hindi maliligtas. Hindi po sinabi ng Bible. Ang sinabi ng Bible is, for God so loved the world. Lahat ng tao ay kayang iligtas ng Panginoon at mahal na mahal tayo ng Diyos. Sino ka man, ano ka man klaseng tao, ikaw man ay isang makasalanan, ay mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. We always thought yung mga mababait, yung mga religyoso, sila ang mahal ng Diyos. Kaya maraming mga tao ayaw pumunta sa church because they have that thinking na makasalanan ako, bakit ako pupunta sa church? They have that thinking na, bakit ako pupunta sa church? Kapag pumunta ako sa church, ako ay masusunog sa simbahan. Ang sabi po ng Biblia, the reason why Jesus Christ came here on earth, hindi po para hanapin yung mga righteous, hindi para hanapin yung mga matuwid, pero pumunta si Jesus Christ dito para iligtas yung mga nawawala, iligtas yung mga makasalanan. Maliwanag po yan. Kaya nga po, yung theory na, yung sinasabi ng Bible na may pinili yung Diyos, yan po ay galing sa tao at hindi po yan galing sa Biblia. Yan po ay galing sa Diyos at hindi po yan sinasabi ng tao. Sapagkat alam ko, mahal ng Diyos yung aking pamilya, mahal ng Diyos yung aking kapatid, mahal ng Diyos yung mga tao sa mundo. It doesn't matter kung anong religion natin, mahal tayo ng Panginoon. Sabi ng iba, nakita naman natin yung isang song, na yung mga Pharisees, they have that attitude that holier than thou. Na sabi niya, pagbabatuhin natin yan, makasalanan yung taong na yan. Pero sabi ng isang awit o sabi ni Jesus Christ, sige, sabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan at siya yung pinakaunang magbato? At walang nagbato. Bakit? Kasi naman lahat naman tayo makasalanan. Even ako na tumatayo, na pipreach, I do admit na marami akong kasalanan ginawa. That's why the Bible said we are not saved by our good works, but we are saved by the grace of God. Kaya po wala tayo, Pastor, paano kayo? Sabi na, Pastor, grabe naman, bakit pumunta yung rich man sa impyerno? Baka hindi siya mahal ng Diyos. Hindi po. Actually, mahal siya ng Diyos. Pero ang problema lang sa taong ito, lahat ng taong pumupunta sa impyerno, hindi ito yung mga tao na nireject ng Diyos, but they are the one na nag-reject sa Panginoon.
So bakit pumunta yung rich man sa impyerno? Dahil ba hindi siya mahal ng Diyos? Hindi po, ma'am, sir. Pumunta siya sa impyerno sapagkat hindi niya tinanggap si Kristo sa kanyang puso. At bakit ganon? Kasi sabi ng Bible, mahirap sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. Hindi dahil pinahirap ng Diyos sa mayaman yung paraan para makapunta siya ng langit. Hindi po, kasi yung mayaman kasi minsan, wala siyang ibang iniisip kung paano magpakayaman. O nga naman, kaya po, praise the Lord, sa mga pagsubok, problema ninyo pinagdadaanan, you have to thank the Lord for that. Huwag nyo lang pasalamatan yung Diyos sa mga blessings. Oh, salamat, nagkaroon ako na-promote ako. Oh, salamat, may sahod ako. Hindi po, according sa Bible, in everything give thanks eh. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kahit kahirapan, kahit pagsubok, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi minsan, sa mga pagsubok natin sa buhay, doon natin na-realize, nagkikilala kung sino po yung Panginoon. Kaya po, minsan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi po ako pinanganak sa mayamang pamilya. At siguro, wala naman siguro sa atin talaga ang pinanganak po sa mayaman na pamilya. Pero bakit po ganon? Kasi most of the time, meron akong iniisip na paano kapag kung ako ay mayaman, the very question is, kikilala ba ako kaya sa Panginoon? Hindi, to be honest with you. Kaya magkikita natin, even yung mga apostles, even yung mga disciples na tinawag ng Diyos, mga taong mahirap lang. Kaya nga meron po sa Book of Job, sabi sa Book of Job ng taong mayaman, bakit ako magpipray sa Panginoon? I have everything. Minsan, if you have everything, hindi na kayo nagpipray sa Panginoon. Pero kapag ang tao nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng malubang karamdaman, nagkaroon ng pangangailangan, yun na yung time na mag-start, na lalapit siya sa Panginoon. But at the end of the day, you still have to be thankful to God. Bakit? Kasi sa mga problema, pagsubok na pinagdadan mo, natuto kang lumapit sa Panginoon. Natuto kang naging strong yung relationship mo sa ating Panginoon. At the end of the day, tanong ko lang po sa inyo, sino po yung mapalad? Sino yung mapalad? Yung Lazarus na mahirap, na nagpapalimos? Sino mapalad? O yung taong mayaman, na ma-pride, he has everything. I think at the end of the day, mas mapalad pa rin ang mahirap na mayroong pananampalataya sa Panginoon. This is a true story. And because this is a true story, yung rich man na yun, hanggang ngayon, ay naghihirap pa sa lugar ng impyerno. Kaya po kapatid, huwag nating isipin, tanggap ba ako ng Diyos? The question is not tanggap ba ako ng Diyos? The question is, tanggap mo ba yung Diyos sa buhay mo? Yun yung question. Tanggap mo ba si Kristo sa buhay mo? Kaya po maliwanag, there's no religion. There's nothing in this world can save you. Only the Lord Jesus Christ. Hindi nga sinasabi, si Lazarus ba walang kasalanan? Meron pong kasalanan si Lazarus. Kaya nga po, at the end of the day, nung sabi ng verse 30, and he said, "Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent." Naniniwala po ako that time ay si Lazarus, siya po ay nagsisi. Ang ganda kasi, when you have nothing left, minsan, darating ka sa time na sa sitwasyon na wala kang ibang pag-asa, wala kang ibang choice kundi ang Panginoon lamang. And praise the Lord for that. Hindi ko po sinasabi lahat ng mayaman. No, meron din po mga mayaman na kumikilala sa Panginoon. Minsan, nung pumunta kami sa mansion ni Pacquiao, sometimes na-realize ko na si Pacquiao, meron siya malaking influence. Kasi yung time na sinasabi niya na nagpa-Bible study siya sa mansion niya, yung time na maisip mo na, oh, si Pacquiao mayaman. Pero salamat, hindi lamang yung kayamanan niyang iniisip niya, kundi even yung kanyang spiritual life. Dito po sa time nito, magkikita po natin na kapag pumunta ka na ng impyerno, ay hindi ka na makakaalis. Kaya meron po sinabing Bible, now is the time of your salvation. Hindi bukas, hindi next week, now
is the time of your salvation. Bakit? Kasi kapag pumunta ka ng impyerno, kaya nga ang hell, it is a place that has entrance but no exit. Isang lugar na meron siyang entrance pero wala siyang exit. That's why pwede natin siyang mahintulad sa sinasabi ng Revelation chapter 9 verse 6. It can be. Hindi natin pwedeng mahintulad po, not mismo the context, but it can be. Sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, and in those days shall men seek death. Anong hanapin ng tao? Sa araw na yun, according sa Revelation 9:6, and in those days shall men seek riches, shall men seek fame, shall men seek followers, shall men seek sharers, shall men seek likes, shall men seek riches, fame, shall men seek power, shall men seek car, according sa Revelation 9:6, and in those days shall men seek death. Hahanapin ang kamatayan. Pero sabi niya, hindi nila makikita ito. And shall desire to die. Mas gugusto nila mamatay. Pero sabi niya, ang kamatayan ay tatakas sa kanila. And how is that happen? Pastor, paano nangyari yun? Dito po, sino sa inyo ang hinahanap yung kamatayan? Raise your hand. Wala naman siguro ang hinahanap yung kamatayan. Tayo po ay tumatakbo at umaalis sa kamatayan. Pero anong sabi po ng Bible? Dun sa araw na yon, hahanapin daw ng tao yung kamatayan. Pero hindi sila mamamatay. At gugustuhin mamatay sa sobrang sakit. Gusto ko na mamatay. Pero anong sabi ng Bible? Ang kamatayan ay tatakas sa nila. Do you understand? Hindi po fame, hindi riches ang hinahanap nila. Kamatayan. Bakit? Kasi kapag nakarating ka na ng lugar ng impyerno, hindi ka na makakatakas. Kaya meron tayong kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Pero bakit ka magsisisi sa huli? Kung ngayong araw na ito ay pwede mong tanggapin si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. And there's a challenge to everyone na mananampalataya, Pastor, ligtas na ako. Huwag ka mayabang kung ligtas ka na. Ang question, ligtas na ba yung mga mahal mo sa buhay? Yun yung question. Tanungin mo sarili mo. Nagmamalagi ka, naligtas ka na. Pupunta ka ng langit. How about your loved ones? How about your friends? Are they saved? Are they saved? Kaya po sa mga bisita po namin nandito, forgive me for meron lang po akong gustong for saying this. Pero meron lang po akong gustong i-focus po sa inyo. We invite you hindi para makinabang sa inyo. Una-una, wala po kaming pakinabang sa inyo. I mean, wala kaming makukuha and that's not our intention. Pangalawa, when we invite people, tayo ang gumagastos. Nag-rent tayo ng sakyan para may mga tao na walang pamasahe na makarating sa church. Gastos yun. Pangatlo, lahat ng humahayo, nagsasoul win, na dapat magtatrabaho na lang sila sa bahay nila, pero pupunta sila sa church, hayo, meron silang mga students namin, meron silang mga project na kailangan gawin, pero pupunta dito, hayo, napakainit po kahapon, humayo kami, wala po silang sahod. Wala silang pera, kahit pamasahe, pag pumunta sila rito. Volunteer. And why they do that? Because they love you. They love souls. Kaya sa mga in-invite namin, bakit namin kayo in-invite? Bakit somebody invited you? Because they love you. At ayaw po nila kayo na mapahamak sa lugar na impyerno, kundi magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. At pag nagkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos, ikaw ay pupunta ng langit, anumang oras ka mamatay, pero honestly,
Hindi lamang po yung pagpunta mo langit ang pupunta, kundi magkakaroon ka ng tunay na pag-asa, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan, because peace and hope can only be found through a right relationship with God. Without God, you are helpless. Without God, you are hopeless. Therefore, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya don't stop saying, oh, punta tayo sa church kasi baka magalit yung Diyos. Baka kailangan ako ng Diyos doon. Hindi po, hindi kayo kailangan ng Diyos. Kailangan natin yung Diyos sa buhay natin. Kaya po sana, sabi ng rich man, sabi niya, Father Abraham, can you give me another chance? Can you witness mga kapatid ko sa earth, na buhay pa. Na ayoko rin silang pumunta rito. Nagkaroon siya ng burden. Dapat tayo mga buhay, magkaroon din tayo ng burden sa mga tao. Sabi niya, it's too late. Kakapon, pinag-aralan namin yung halaga ng tubig. Mahalaga yung tubig. Sino sa inyo hindi pa gumamit ng tubig ngayong araw? Lahat tayo gumamit ng tubig. Di baling walang kuryente, basta may tubig. Pero anong sabi ng verse 24? Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. And he cried, Luke chapter 16, verse 24. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nakita natin yung sinabi ng Bible, tip of his finger in water. Sino po sa inyo may mineral water? Nakalimutan ko magdala kanina. Meron po ba mineral water dyan? Bottled mineral water? Meron po ba dyan? Ayun, yun. This is water. Okay. Ito pong tubig, mahalaga po ito. Mahalaga. Hindi nyo kaya mabuhay na walang tubig. Paano kayo magtututbrush? Paano kayo maliligo? Yung iba, hindi man naligo ngayon, pero pag nagdumi ka, kailangan ito. Diba? Marami po, at hindi tayo mabubuhay kung walang tubig, and same thing, hindi tayo mabubuhay kung wala yung Panginoon. Now, this water, ay sabihin nating libre lang. Kasi binigay lang sa akin eh. Pero pwede mo mabilin to, 10 piso, 15 pesos. Nung time, nasasakay kami ng airplane, lalo na, maraming beses, pero siguro nung first time, alam po natin, sa airport, anong request ng rich man? Ang request ng rich man kay Abraham is this. Isang patak ng tubig lang. Ayun, 3 pa yun. That is his request. Isang patak ng tubig. And nobody, pag nag-basketball ka, wala naman nag-basketball, pagod na pagod ka, tapos isang patak. Pero sabi niya, isang patak. Kasi po, it only means na walang hanggan na kahirapan doon. Kaya sana, huwag mo sabihin malakas ka. Hindi pa naman ako mamamatay. Huwag po nating sabihin yan. Ang kamatayan, para siyang magnanakaw na hindi nagpapaalam. We lack every day. Sino po sa inyo, honestly, naglalak tayo araw-araw? Nung umalis tayo sa bahay, nakalak po ba yung mga gate nyo? Nakalak po ba yung door ng bahay nyo? Definitely.
Hindi naman natin sasabihin, wala naman sigurong pupuntang magnanakaw ngayon kasi ilang years na ako dito, wala naman 20 years na ako dito sa bahay. So far, wala pa naman, hindi pa naman kami nanakawan, wala pa naman pumasok na magnanakaw sa amin eh. But bakit hanggang ngayon nilalak nyo pa rin ang door nyo? Kasi hindi nyo alam kung kailan darating ang magnanakaw. We lock the door. Minsan nga, nakahiga na kami, tapos nagkukwentuhan lang kami nila Mrs., family namin. Nakalock na ba yung door? Minsan may mga nasabi, nakalock na, nilock na. Pero kahit sabihin nilock, pag di ka sigurado, pupunta ka pa rin. Tama po ba ako? Titingnan mo pa rin. Kaya wala na magpapaalam, Brother Edgar, buksan mo yung wallet mo mamaya, magnanakaw ko. Walang magnanakaw. And same thing is true. Yung kamatayan, hindi siya hindi siya nagpapaalam. Bila na rin darating sa atin. Si Charles, nakaupo lang, nagdi-discuss at the age of 31, pero hindi niya alam na meron na pala nakatutok ng sniper sa kanya. At that time, mamamatay na pala siya. And same thing is true. Lahat tayo, paglabas natin dito, pwede tayong mamatay. Hindi ko kayo tinatakot. Pero ang gusto ko lang, sana, bago tayo mamatay, ay magkaroon na tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. And if you are members of the church, nagtas ka na, please take it as serious business. Pray for your loved ones. Pray for your loved ones. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga pong ito, nais lang po namin gampanan yung pinapagawa niya po sa amin. Lord, kung meron man po isa o dalawa sa aming kalagitnaan, natatanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi po ng iyong salita ay wala pong tutumbas na halaga sa bawat kaluluwa na liligtas. Kaya Lord, I pray na ang Luke chapter 16 that was written years ago, thousands or maybe thousands years ago, na minsan napapakinggan din po namin paulit-ulit. I pray, Lord, na ito po ay maging lesson po sa amin, maging babala sa amin, na hindi namin alam kung hanggang kailan kami. Pero I pray, Lord, na anumang oras kami mamatay, ay magkaroon po kami ng tunay na relasyon po sa inyo. Especially, even po sa mga bisita po namin na andrito. Please, Lord, kayo po ang kumilos, kayo po ang mag-touch po ng puso ng bawat isa. Kapatid, just Lord, let's close our eyes and bow our heads. Please, no looking around. Huwag po tayong maglakad muna. Huwag po tayong tumingin sa ating katabi. Just between you and God. Maybe God is talking to you and this message is for you. Ang kailangan po natin sa buhay natin ay tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya the question this morning, meron na ba tayong tunay na relasyon sa Panginoon? Bakit mahalaga yung tunay na relasyon? Kasi ang sabi ng Bible, kung di ka magkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, ikaw ay magiging kagaya ng rich man na pag namatay, ay pupunta ng impyerno. Pero kung ikaw magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, at ikaw ay namatay, magiging kamukha ka ni Lazarus na pupunta sa langit. Kaya po ngayong umaga, Pastor, paano ako magkakaroon ng tunay na relasyon sa inyo? Napakalaga po, naminin natin na makasalanan tayo. Kasi lahat po tayo makasalanan. Marami po tayong nagawa. I always say, sa mga tao, marami tayong pagkukulang, pero ang Diyos, never siya nagkulang sa buhay natin. Pangalawa, kailangan nating pagsisihan ito. Pero sabi ng Bible, gaano man kabigat yung kasalanan mo nagawa, when you humble yourself, God is always willing to forgive us. And then pangatlo, sampalatayan mo si Kristo, na siya ay namatay para sa iyo. Sapagkat siya ang sinasabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. And I may not know you po ngayong umaga, but maybe there are some people here na gusto magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Lord, gusto kitang tanggapin. Lord, gusto kitang sampalatayan. Lord, ayaw kong pumunta ng impyerno. Gusto kong pumunta ng langit. Pwede po ba na itaas niyo po yung kamay po ninyo so that I can pray for you? Can you please raise your hand? Ayaw kong pumunta ng impyerno at gusto kong pumunta ng langit. Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Amen. Praise the Lord. Amen. At maybe
Meron po tayong 2, 3 nagtaas ng kamay. Pero maybe, di mo tinaas yung kamay mo, nahiya ka. Pero kung gusto mong tanggapin si Kristo ngayong umaga, papasukin sa puso mo, nais ko po na sumunod ka sa panalangin ito. Pero panalangin ito, hindi po panalangin ng pagtanggap ng religion namin, kundi panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. Let's pray. Follow me as I pray to the Lord this morning. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayong oras na ito, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa inyo. Nananampalataya po ako na kayo'y namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas ng buhay ko. At ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's close our eyes and bow our heads at patuloy po tayong magkaroon po ng invitation. Maybe you are here this morning, naalala niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Lord, ayoko po na ako lang ang pumunta ng langit. Gusto ko po na yung mga loved ones ko, yung mga tao sa paligid ko, ay makarating din sa lugar ng langit. Ayoko po silang makita na kagaya ng rich man na someday sisigaw sila sa init sa impyerno because hindi ko na-share, na bahagi yung salita ninyo. Lord, gamitin niyo po ako na para meron po mga tao ang makilala sa inyo bilang sa tagapagligtas. Maybe that's your prayer this morning. Lapit po tayo at sama-sama po nating panalangin. Una-una, yung mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, yung mga tao sa paligid natin para sila po ay makakilala sa Panginoon at magkaroon sila ng tunay na relasyon sa Panginoon. I know yung iba, matagal na kayo nagpipray. Pero ang challenge po ng Panginoon sa atin, huwag po tayong magsawang magpray para sa kanila. Marami rin po akong mga tao na pinagpipray hanggang ngayon sa buhay ko. Huwag niyong sabihin, mag-isa lang kayo. Pastor na po ako, matagal na po akong pastor. Pero hanggang ngayon, meron pa rin akong pinagpipray sa aking po. Na Lord, sabi ko, silang kunin hanggat hindi po sila tunay na nakakilala sa inyo bilang sa tagapagligtas. Kasi alam naman natin, kapag kinuha sila ng Diyos, it will be too late for them. Kaya po sana, we cannot reach everyone. Of course, it's hard, but everybody can reach someone. Ngayong umaga, I know that naglagay ng Diyos yung burden sa bawat isa. And in order for us na ma-share, napakalaga po ng prayer. Let's pray for our loved ones.